Naganap na ang FIBA World Cup Qualifiers draw at si Coach Sean Chambers ang naging kinatawa ng ating bansa. Well, hindi na tayong papaligoy-ligoy pa dahil kung resulta lamang ang pag-uusapan. Naging hindi madali ang tatahakin ng Gilas Pilipinas sa unang round pa lamang ng qualifiers dahil tayo ay napunta sa pinakamahirap na grupo. Ito ay ang Group A na kung saan ay kasama ang Australia, New Zealand at ang Guam nila Jericho Cruz. Kaya siguradong masusubukan tayo. Dahil after FIBA Asia Cup sa Agosto, pagkalipas lamang ng 3 buwan, ay muling harap tayo sa New Zealand para sa Window 1. Is talagang hindi na natin naiwasan ang bansang ito dahil sadyang meant to be talaga, lalagi nating makakarap itong Tall Blacks. Pero sa ngayon ang importante ay how do SPP manage that hectic schedule of our national team, at ang magiging issue rito ay ang availability ng mga players. Unang-una ay tandaan natin na hindi tulad noon, tayo ay hindi pa qualified at kailangang dumaan muli sa proseso e lagyan para sa schedule. Kung availability ng B-League boys at mga KBL ang pag-uusapan ay walang problema dahil sadyang tumitigil ang kanilang liga kapag mayroong ganitong FIBA games. Ang pwedeng magkaroon ng issue ay kung paano nga ba mamamanage ang PBA na mayroong 2 hanggang 3 conference every season at ang resulta ay apektado ang practice time ng ating national team at ngayong FIBA Asia Cup pa lamang ay ramdam na ang epekto ng schedule ng PBA na aabot hanggang July. Well, yan ang schedule ng liga kaya si Coach Tincon ay wala rin namang magawa kundi sundin ang schedule at practice time na available para sa national team. And so again, we're facing Australia, the biggest challenge ng qualifiers. Kung hindi tayo nagkakamali, ay uli tayo nagharap noong sikat na brawl. Although sa qualifying window ay not expected na ibibigay agad ang Australia ang kanilang Team A. But again, Australia is Australia. Kahit Team B nila ay malakas pa rin. Pero the most important game para sa round 1 ng FIBA World Cup Qualifiers ay kontra sa Guam. This is a must-win game. 2 window na maghaharap ang Guam at Pilipinas at kailangan natin itong ma-sweep para ma-secure at least ang 3rd spot na magdadala sa atin sa 2nd round. And syempre hindi dapat i-underestimate ang Guam dahil quality rin ang mga players nito. Ating makakarap ang team nila Jericho Cruz sa February 2026 na kung saan ay kailangan na natin si Kai Sotto na hopefully ay available na after a year of his surgery. This is a crucial game para tayo magkaroon mo rin ng pag-asa na makapasok sa World Cup. Kai Sotto's presence against the Guamanians will be a big factor and sana nga ay on time sa muli niyang pagbabalik. At the same time ay we need size facing Australia and New Zealand. At napaka-crucial na game ka. Pero kung sakali ang maganda rito ay perfect timing na hindi Australia o New Zealand ang ating haharapin dahil baka mapurasan ng gusto si Kaiju. Kaya hindi sa lighter game sa kanyang pagbabalik sa basketball.